Good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Pangalawang araw tayo, day ito sa paggawa ng kubo at ito nga kahapon yung ating natapos. Ngayon naman, ang plano ay ito, maglalagay pa tayo dito ng bali dalawa pang poste dito sa kabahayan. And magpuposte rin yata tayo dito, magpuposte rin dito sa may kusina. Maglalagay din dito, no? Haligi. Maghahaligi rin dito. Dito ang magiging kusina natin. Itong tatlong ano na to, extended na kahoy na to. Ito, puputulin na ito. Kasi dito ang magiging entrance natin. Yan. Ito, dito yung mga upuan. At ito naman yung pinaka kwarto. Yan yung kalahating yan. And dito yung ating magiging kusina. Itong area na to, kusina. So, traditional na kusina ating gagawin yung may tungko. At ang ating ipanggagatong ay kahoy, mga tuyong kahoy. At probably maglalagay din tayo ng lutuang diuling sa mga darating na araw kapag talagang established na tayo dito. Pero for the meantime, kapag nangyari itong kusina, yung traditional na pagluluto, yung tungkuan at kahoy ang ating magiging panggatong. So expected na lahat ng mga gamit natin dito ay puro maiitim. Puro ang tawag doon? Ulingin. Puro ulingin yung ating magiging ano dito, yung lutuan ng painitan ng tubig, lutuan ng kanin, lutuan ng ulam, yung kawali, sigurado yan. Ulingin yan. At baka magamit natin sa piyesta yung ngab-ngaba ng piso na nakatikit sa uling. Ano, Patrick? Kasali ka doon? Doon sa ganon? Hindi lang pati na mag-ati-atihan. Sa yung ano. Hindi man ngayon sa mga ati-atihan yung uling. So, pagpista mag-ati-atihan. meron na rin tayong pambili ng pawid na iniwan doon na may papunta ng Naga City. At makikisuyo tayo na magpadaan ng pawid sa Ragay. Yung Ragay, yung pinakabayan namin dito sa aming lugar. Yun ang Naga, yun ang talagang city namin. Nandiyon yung SM at sa Robinson. At LCC. LCC rin, oo, LCC. Dati, nung wala pa yung SM at Robinson, namamayagpag dito sa lugar namin yung LCC. Ayan. So, ayan naman, nagtatalas na ng mga kawayan. Habang yung ating dalawang maestro, ating dalawang mayor ay nangunguha ng poste. Nangunguha ng haligihin. Kasi, yung dalawang piraso ay kulang daw, kulang pa ng 2 piraso. So yan. Yun, doon sila namumutol sa... Ayun. Doon sila namumutol. Sa pwesto na yun. Yung mga poste na yan, yan yung mga pinakaunang bakod na nilagay natin nung mabili natin itong lote na to. May 10 taon na yan. So nagkaroon na ng malalaking puno at nagkaroon na ng bagas na tinatawag. Yung Madre Cacao na bagas ay napakaganda niyang panangkap sa bahay o haligihin. Talagang kahit pa ano tawag doon,
magpakikil ng ngipin yung mga alay, hindi na kayang balatan yan. Hindi tatalab yung kanilang mga ngipin sa bagas ng Madre Cacao. Ano pa, Krek? Kahit pa sila ay magpakikil ng ngipin. Eh, tapos yung arbitro. May sumili sa iyo. Pwede yun. Pwede yung matalas doon. Hindi doon. Yung bilog. Saan nakalagay? Doon, sa pinaganoon ko, hanapin mo doon. Pag may nautos, hihingkay-hingkay. Ayan na yung aming pawid oh. Dumating na yung order namin pawid. 200 pirasong pawid. Magkano sa 14? Ang pawid dito ay isang piraso ay 14 pesos na. $25 isang bundle. So mga ka-abroad, mga ex-abroad, half day, ito na naman yung ating na-accomplish. Mag-break muna tayo para sa lunch. And mamaya hapon ay magpapangipangita ulit tayo dito. I-update ko kayo anong matatapos sa buong maghapon na to. Mas marami tayong magagawa hanggang mamayang hapon. Medyo mas maganda-ganda na, mas may design na ngayon, oh. Nalabas ng battery. Tigas ng balat ng lupa. Oh, break. Mainit. Ingat tayo sa sobrang init. Break. Lalabas din yung buha-buhangin na yun. Hello mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ito nga, itong kabilang ito ay ready na para sa pagbububong. Pero hindi pa natin ito bububungan ngayon dahil i-curing pa natin ito yung para hindi siya lamunin ng mga alay at unos o bukbok. Meron tayo dyang ipapahid. Ito ang aming mga ginagawa, ito ay homemade. Dito nyo lang matatagpuan sa probinsya namin. Tingnan nyo kung ano yung ginagawa namin para hindi ito kainin ng alay, bukbok at saka unos. Yan mga kabrod, oh. Alcampor. Yan yung nabibili nating alcampor na nilalagay sa mga cabinet. Siguro naman meron na rin gumawa nito sa inyo dyan. Alcampor saka diesel. Yung alcampor na yan ay imimix dito sa diesel, tutunawin dito sa diesel, tapos saka ipapahid dyan sa mga surface ng ating mga kahoy. Uunahan ko ko eh. Para hindi siya madaling kapitan ng anay, bokbok, unos, alipunga, eksema at iba pa. Ito naman, ito yung panali natin sa ating gagawing pagbubong bukas. Anong number to? Numero 60? 60 daw ito. Numero 60 na nylon. Yun ang gagamitin natin pambubong. Pantali sa bubong. At yung ibang mga natin, pambubong ay binilad muna natin. Kaya mga kabrod, oh, homemade. Pero aprobado yan, aprobado. Hindi man 100%, 99%.
patay ang germs. Ang inihintay naman ito, dalawang haligi. May kumukuha na. At bago matapos itong maghapon may madadagdag pa dyan na magagawa ito ating mga alwagi. Ayan. Ganda na, ready na ito kabilang ito, pero papahiran muna natin yan na solution. Homemade solution na panlaban sa mga anay, unos, at mga bukbok. At yung mga kalaban ng mga kukulamber ng mga insekto. Yan na yun. Oo, yan ata. Ha? Matubig naman sa akin ng iyo. Dito naman po, ito po ay kahapon pa. Kung mapapansin yung mga kabrod, mga keks abroad, walang nangyaring progress dito sa ating CR. Kahapon hanggang ngayon ganito ang nangyari. Tapos yung ating kasama ay medyo natrangkaso yata. So wala. Yan ang kalimitang senaryo sa mga probinsya, yung kapag nagpapagawa ka ng mga bahay na ganito, minsan tatama rin yung katulong mo, bigla na lang mag-iisip ka, ano kayo nangyari doon? Bakit hindi nakapasok? Mga mag-a-absent, walang pasabi. Mga ganyan, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Talagang malaking kaibahan sa mga nagtatrabaho sa mga opisina. Kahit walang paalam, pwede kang absent anytime. Kami naman nahihirapan din nung hindi pumasok. Yan ang mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, oh. Nagpapahid na lang ating homemade solution laban sa mga alay, unos, at iba pang nambubutas ng kahoy. Malaking bagay din yan para tumagal ang ating kubo. Yan. Yan ay pinaghalong alcampor, dinurog na alcampor at tinunaw sa diesel. Ayan, kasi napakamahal ng sulignum. Can't afford tayo sa mga sulignum. So ginawa natin ay gawa tayo na sarili nating solution para just same as sulignum. Ganon din yung kanyang yung kanyang purpose, para maiwasan na madaling mabulok ang ating kahoy dahil sa mga alay, unos at iba pang mga insekto na bumubutas ng kahoy. So mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, day 2 at ito ang naging kaganapan. Bukas ready na to para sa bubong, itong kabilang side na to. Medyo konti lang yung progress natin kasi puro kahoy yung ginawa nila ngayong araw na to, which is medyo matrabaho talaga yung pagka puro kahoy na. Bukas naman magbubong dito sa kabilang side na to. Habang ito naman ay maglalagay pa ng 2 poste dito para sa kusina. Ayan. At kukumplituhin din yung kabilang side naman yan para sa bubong. So hopefully bukas makita nyo yung malaki-laking progress bukas. Sa ngayon talaga hindi natin pwede paghanapan niya kasi puro mga kahoy ang ginawa. Medyo matagal-tagal talaga yan. So mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, salamat sa panonood and see you bukas sa day 3 ng ating bahay kubo.